Good day guys! It's November 8 and yes, natuloy na rin yung iniisip namin ni Daddy na ipaayos yung Korean visa namin. So today, papunta kami ng KVAC para magpasa ng mga requirements for visa. So later, i-discuss ko yung mga ipapasa naming mga requirements. So ayun na nga, papunta na kami ng KVAC at ang ETA namin ay 9:48. So nababalitaan ko na itong time na to, since October, medyo mahaba na yung pila. Yung iba inaabot ng gabi. So tingnan natin, sana medyo onti pa din yung pila ngayong maaga. So ito yung mga requirements na ipinasa namin. Ginamit namin yung simplified Korean visa kasi meron kaming BDO tsaka RCBC credit card para hindi na magpasa ng ITR and bank cert. Pero si Daddy nagpasa pa rin siya ng ITR kasi para sa company niya. So ito muna kay Lexia, student. Application form, of course, one-piece picture, colored picture, original passport, tapos photocopy ng passport bio page, original or photocopy of valid visa and arrival stamps, OECD. So, dito kasama yung Japan. So, meron kaming isang ME na tawag dito? Na active. Tapos ME na expired na. Tapos yung isang single, yung pinakauna-una namin yun. Sinama ko pa rin yun. Kahit yung mga old, sinama ko pa rin. Tapos of course, kuha kayo sa school ng school cert, COE din niya, Certificate of Enrollment. And then, photocopy ng ID niya. Tapos, PSA birth cert. Tapos, others na yung mga requirements ko like COE ko kasi ako yung magi-sponsor sa kanya, COE ko, tapos yung front photocopy, front nung credit card. Yung sa RCBC kasi nasa likod yung card number. So yun, pati yung likod, tinakpan ko lang yung CCV. Yun, photocopy din yung likod na yun. And then 3 months na latest billing statement. So yun, dalawang credit card yung ginamit ko. So kaya medyo makapal yung isasubmit naming requirements. Tapos, sa akin naman, as an employed individual, same lang, application form, photocopy nung, front ng passport, picture, and then original and photocopy of valid visa and arrival stamps to OECD. Ayan, tapos copy of PRC card or IBP card, photocopy of, kay Daddy pala to, sorry. Ipopost ko na lang dito, for businessman, eto, photocopy ng business registration from SEC or DTI, photocopy of business permit or mayor's permit, and then original personal bank cert. Pero ito, hindi na niya pinasa kasi nga, spouse, child, and parents nung merong mga credit card na pwede dun sa simplified, yun, kayo dun? Pwede. So yun na lang yung ginamit namin para hindi na kami kumuha ng bank cert. Kasi another days pa yun, sa ibang bangko kasi 2 days or the next day pa makukuha. Ayun. And then ITR, so meron din sila din ng photocopy ng ITR niya. And then sa employed, ang idadagdag nyo lang yung COE nyo. And then the rest, same lang dun sa kay Lexia na sinabi ko. Ipopost ko na lang dito yung mga requirements ng student, businessman, and then employed individual kasi kaming tatlo yon. So yun yung mga pinasa namin. Medyo makapal siya. Kaya medyo makapal yung dala ko ngayon. So yun lang. And then papunta na kami ngayon. Pabalikan ko tong video na to pag nakuha na namin yung result. Hello. Ayun, so we are back home sa condo. 5 na. Traffic kasi pa uwi. So, it took me almost 4 hours sa loob ng KVAC. Grabe, sobrang daming tao at ang daming
nag-a-apply for Korean visa today. Actually, nung October pa, marami na akong naririnig sa group na na mahaba talaga yung pila. Yung iba nga umaabot up to hanggang 9 p.m. 9 p.m. sila natatapos. So, yun. So, anyway, yun nga, for almost 4 hours. So, dumating ako mismo sa Brittany Hotel ng 10:09 a.m. So, dun pa lang sa elevator, paakyat sa 9th floor, pila na. So, pag akyat 9th floor, dumating ako sa 9th floor ng 10:17 a.m. Tapos, nakapasok ako, di pila din doon sa reception kasi i-check pa yung mga requirements nyo. Nakapasok ako at nakuha ako ng queue number ng 10:33 a.m. And then, natapos ako sa lahat-lahat 1:53 p.m. Walang lunch, walang CR kasi hindi ako makatayo sa kinakaupuan ko kasi yung iba wala nang upuan. So pag tumayo ako doon, malulost ko yung seat ko. Tatayo ako ng pagkatagal-tagal. So, yun, di ako tumayo. As in, hindi ako nag-CR, hindi ako nag-wiwi. Ba't kasya sa'yo si dadan? Hindi ako nag-wiwi, grabe, gutom na gutom. But anyway, since we really want to visit Korea, so ayun, ginuo ko na. Kasi ang gusto ni Daddy, actually, ipa-agency na lang namin. Kasi dito sa SM North, meron yung pinagpaayusan namin ng Japan visa namin. Sabi ko, mas gusto ko kami na mag-ayos para pag nakita namin na na-approved, we can easily get our passport or we can easily pick up our passport sa KVAC. Pag agency kasi, like ngayon, parang 2 weeks. As of today, November 8, ang nakalagay doon na pwede namin balikan, even sa receipt namin, is November 26. So, 2 weeks and 3 days? 2 days. Business, Monday to Friday lang kasi So, yun. And then, regarding sa requirements, guys, may mga binalik sa akin. So, dahil simplified nga yung application na inano ko, so, I printed out my billing 3 months, 'di ba? Sina Daddy, pwede kasi immediate family, pwede mong isama So, print out ko rin para kay na Daddy at kina Lexia. Pero guys, you don't have to print na pala or photocopy pa sila. Yung sa'yo alone, okay na. Yung principal, owner ng credit card, okay na yun. Ayan ang daming binalik sa akin. Ayan, ang kapal. Kasi RCBC and BDO ko yung ginamit. So, print out ko pa sila lahat. As in 3 months billing. Wala, ito binalik lang. So, you don't have to print for your families. Yours, and then maglagay ka lang kayo ng marriage cert for your husband, and then PSA na birth certificate naman for your children or child. And then, select siya, hindi na rin pala kailangan ng marriage cert namin ni Daddy. Nakalagay kasi doon, parang maglagay pa din. Doon sa requirement nila. Pero ito, binalik sa akin ni ate yung marriage cert sa kay Lexia. Ang tinanggap lang ay yung marriage cert na nasa application ni Daddy. So, yun, no need na. And then, another one na hindi na rin need, COE ko. Kasi since ako yung nag-sponsored kay Lexia, lahat ng requirements ko, linagay ko rin sa application form niya. So, COE ko, hindi na rin binalik din sa akin. Kasi, hindi na daw kailangan. Meron na daw doon. And then, what else na binalik? Yun lang, yung printout nung kay Daddy at sa akin. Yun lang, kaya ayan, ang kapal ng mga binalik. And then, binalik din yung ni Lexia. Tawag dito, yung old passport na may visa ng Japan, ang kinuha lang ay yung photocopy. Binalik yung old passport niya. So, ang nandun lang ay yung may new passport niya. Though, wala dun yung ng Japan. Yung valid visa ng Japan. And then, what else? Yeah. So, since nag-simplified ako, guys, ngayon, until, nakalimutan ko kung hanggang kailan, pero ilalagay ko na lang siguro dito. Pag nag-apply kayo na using simplified application, using your credit card, BDO, BPI, Metrobank, and RCBC, magkakaroon kayo ng free tumbler. Ang cute nung tumbler nila. Pakita ko. Tadan! Ang cute ng kulay.
Pero nandun sa picture kasi, masaya na rin naman ako. Nandun sa picture, purple. Sabi ko, tapos nung nakuha, purple kasi, army. Pero kaso kasi, nung nakuha ko ito, pero ang ganda rin ng kulay niya. So, tadan, ang ganda. May nakalagay lang, natanggalin na natin to. May nakalagay lang na, maganda ba tong brand na to? Kaya nga, ang ganda ng kulay. May nakalagay lang na, wait lang. Natatakpan kasi, ayan Korea, something. Nakaano pala sa akin, ayaw mag-focus. Basta yan, may nakalagay na Korea Tourism Organization. Tapos, hindi lang to, may raffle entry ka din na makakapanalo ka ng electric luggage or round-trip ticket. So, siguro naman hindi na kayo didinay kasi nga mananalo. Pag kayo nanalo, ano yung tawag dito sa simplified, mananalo pa kayo ng round-trip ticket to Korea. Ang ganda ng kulay. Nagustuhan ko to. Actually, mas na-excite ako dito. Kasi pagkatapos gutom na ako, mas na-appreciate ko to. And then the book. Ay nga pala, another thing, yung certificate of enrollment ng student. Yung kay Lexia kasi kinuha ko July pa. Kasi nga, before, plano namin na mag-apply ng Korean visa nung July. So, kumuha ko July pa. Yung pa lang, sabi sa akin nung nag-accept nung requirements namin, dapat daw, 3 months lang yung validity upon request. July yun. So, June, August, September, October. Hanggang October lang daw yung validity nung certificate of enrollment ni Lexia. So, pinapili niya ako. Either ipasa ko na that day and gumawa na lang ako ng letter, ng cover letter, explaining kung bakit yun lang yung may papasa ko at hindi na ako magpapasa ng bago. Or, bumalik ako at bigyan niya ako ng pending. Babalik ako ng Monday, kukuha ulit ako sa UST ng isa pang certificate of enrollment niya. So, ang mangyayari nun, madedelay yung tawag dito, yung assessment, tsaka yung releasing ng passport. So, tinawagan ko si Daddy, sabi ni Daddy, wag na. Na lang, i-submit na lang kahit na medyo na siya. Kasi hanggang October lang daw yung validity nun. Kaso kasi, pinasa ko siya, tapos sabi ni ate, pwede naman daw ipasa, pero maggawa na lang ako ng cover letter explaining kung bakit nga ipapasa ko na siya on that day kahit expired na siya. Expired meaning, hindi naman expired kasi whole academic year naman kasi ang validity nung certificate of enrollment niya. Pero sila kasi ina-accept nila, parang 3 months lang ang validity upon request. So yun, in-explain ko lang sa cover letter na ang expiration naman nung COE niya or certificate of enrollment niya is until the end of academic year, which is 2025. Nilagay ko nga May 2025 kasi yun yung last day ng school nila. Pero pagkakaalam ko hanggang July pa yung validity nun eh. So yun lang. Parang dalawa pala yung cover letter na naibigay ko today. Isang requesting for multiple entry and then explanation nun nga nung certificate of enrollment ni Lexia. So yun lang. So today, November 8, ang nakalagay doon ay November 26 daw namin ma-receive or ma-release yung yung passport namin, or pwede nang i-pick up siya ng November 26, or pwede pa rin siyang ma-delay daw kasi lalo na ngayon peak season. So yun lang. So today is the start of agony and anxiety sa pag-aantay ng visa application. So yun lang, balikan ko kayo once na okay na ulit itong visa na to. Pag na-deny, hindi ko i-upload to. So yun lang, balik pag na-pick up na yung passport. Hi guys! So it's November 25 and eto na, may result na kami ng aming visa, South Korean visa. So November 8 kami nagpasa, November 22 lumabas yung result na approve na. Tapos, after nun din, mga 3 p.m., nag-message na din yung KVAC na pwede na namin kunin yung aming passports on the next business day. So, yun na nga, Friday yun. So, Monday pwede namin kunin ng 1 to 5 p.m. So, ito na. Kukunin namin. Actually, nung na-receive namin nakita namin na approve na, nag-book na rin agad-agad kami. Kasi para kahit paano medyo mura pa yung plane ticket. So, yun. Yun lang. Tara, kunin na natin.
Hi, so yun guys, nakauwi na kami at nakuha na namin na aming mga passport. So yun nga, paper pa din yung visa. Sabi naman kasi doon, pag nawala nyo to, pwede kayong mag-print ulit ng copy nyo kasi may instruction naman na ibibigay sa inyo nandun sa, ayan, lagay ko na lang dito kasi alam ko na picturean ko. Tapos yun, kailangan nyo siyang i-print pero sa 4A na paper. So yun nga, so yung processing time, nag-apply kami ng November 8, tapos naging na-approve ng November 22, so exactly 2 weeks. So yun nga, kung mag-a-apply kayo ng Korean visa, talagang siguraduhin nyo na wala kayong flight within 3 weeks kasi no pulling out of passport. So yun, 2 weeks exactly, tapos nag-text din sila ng 22. So the next business day, pwede na siyang i-pick up. So yun nga, Monday. Though ang binigay na tentative sa amin, nilagay ko dito. Tentative na release ng passport is November 26 nga. Pero buti lang mas napaaga ng 1 day. So, ayun. So, nung una namang videos na to, nasabi ko na yung mga pinasa namin. So, yun lang. See you, Korea! So, kung mayroon kayong mga questions about sa pag-apply ng Korean visa, comment down below lang. Or, message nyo kami sa IG or FB or sa TikTok. Nandyan sa link lahat. Sa link sa description, lahat ng social medias namin. Yun lang! And that was it. Thanks for watching. Bye!